Good morning po sa ating lahat. Yan, galing po ako sa labas. Darating ko lang. Pero kahapon po hindi ako nakapag-vlog. Hindi po ako nakapag-record o nakapaggawa ng video. And I decided to do it now. Okay? Full of revelations. Napakaraming revelations regarding Psalm 91. Gusto niyo bang malaman kung ano yung revelasyon na tinatawag ng Psalm 91? Samahan niyo po ako. Huwag po kayong kukurap. 10 minuto lang. Kasi ang gamit ko pong app dito ay TikTok app. No? At napakaganda. 10 minutes, eksakto. Makikita mo habang nire-record mo kung ilan na lang yung oras mo. Time left out, mga ganon. Maganda. So, ayan. So, Psalm 91, ito po ba ay familiar po kayo? Ang dami pong revelation dito. Huwag mong sasabihin na, ay, alam ko na yan. Uy, ganito yan. Uy, ganon. Hindi. Bawat araw may mga revelasyon ng Diyos. Si Jesus Christ ang Diyos na nagre-reveal sa atin ng mga Psalm 91, mga Proverbs, mga ganyan. Dahil alam niyo, pag sa Old Testament, yan po ay mga katotohanan ni Jesus. Hindi pa po siya nagkakatawang tao when the prophets of old wrote all of it in order for us to grasp the meaning, okay, or the glory of the Savior, the Lord Jesus Himself. At ngayon po, natapos sa lahat ni Jesus yan at mag-umpisa na po tayo ba kung ano pong didadal ko dito. Tara na, no? Ang Psalm 91 po ay napakagandang katotohanan for us to... Ay, ba't dito ako nagpunta doon pala? Kasi ano ko yung Bible ko pala. Ano ba yan? Okay, so, yeah. Lakad tayong konti. Nalibang ako. Tapos nangangating lalamunan ko. Pero okay, ganun po talaga ako pag pagaling na yung ubo mo. Pero okay naman po lumalabas na yung mga plema natin. Okay? So, Psalm 91. Ay, ilabas yung mga Bibles po ninyo, mga apps ninyo, Bible apps. Bahala kayo kung anong meron kayong format. Importante yung Word of God na yun sa inyo. Tayo po yung mag-aralan tungkol kay Jesus. Ang buong Biblia ay si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At just the proper time, at just the right time, naging tao siya. Katawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang buong mundo. So, tingnan natin ang Psalm 91. Mga aso malikot. Old Testament. Okay. Dati natatawa ko, nag-Bible study kami. May bago kaming na-invite doon na bagong believer lang. Katuwaan lang naman. Sabi ko, okay, buksan po ninyo yung Bible po ninyo ako sa Book of Matthew. Hinahanap niya sa Old Testament. Nagkaroon kami ng konting tawanan. Pero alam nyo, pag gano'n, wag pala natin tatawanan. Correct po natin, inaway na. Pero natawa rin po siya. Siguro, humor na rin yun para maging masaya yung Bible study namin. So ito Psalm 91, babasahin ko lang po siya. Yun ang balak kong gawin ngayon. To read it all, lahat, no? Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Shelter. Jesus is our shelter. Ibig lang sabihin nito, pag na kay Jesus ka, protected ka. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Surely, alam niyo yung ibig sabihin ng surely? Sa Bible siya, surely. Ayan, surely. Sa banda, ayan. Surely. Bigote ko naman. Surely. Okay? Sabi niya rito, surely He will save you from the fowler's net. Surely. Surely. Sure na sure. Okay? Kaya kung meron kang hinihiling sa Panginoon, sure na sure, protected tayo. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield. His faithfulness will be our shield and rampart. Yung faithfulness niya ang shield natin, hindi yung faithfulness natin.
Yung faithfulness niya, because Jesus is faithful and we have that faithfulness of His sa ating mga buhay, protected tayo. Shielded tayo. Kasi protektado tayo. Sa kahit na naman kinatatakutan mo, huwag kang matakot. Dahil ang Panginoong Jesus, siya po ay lagi natin kasama. Hindi tayo iiwan ni pababayaan. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness. Ibig sabihin lang nito, kay araw, kay gabi, meron man mga pangit na nangyayari. Kay umaga, kay gabi, walang pinipili. Pero ang sabi niya, hindi ka matatakot dahil ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Nor the plague that destroys at midday. Ito ay binasa ko po nung... Oh, hello, sino to? Bakit? Ay, hindi. Hindi muna. Sa labas na. Sa labas? O sige, bahala ka. Basta huwag kang bukod sa loob, ha? Pwede magkat sa puno. Saan puno? Basta sa labas ka, ne? Sa puno, pwede magkat sa puno. Puno namin? Isa ko lang naman. Ay, hindi. Ako yung nagpapatay ni Kevin. Kasi hindi pwede eh. Magandang tumiari, tutulog. Ay, ha? Bahala, ba't darong ka bandang mo? Ano eh? Hindi agawa kasi ako, no? Okay. May humihingi po ng mangga, no? At gusto ng mangga. Okay, sabi dito, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side. Pamilyar na kayo dito, no? 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Pinapangakuan na tayo. It will not come near us. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Ano ba yung tent? Alam naman natin ang tent sa Bible. Ibig sabihin, katawan natin ito. Tent, dwelling, protected ang katawan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Okay? No harm will overtake you. Ibig sabihin, hindi ka kayang ng mas kasamaan. No disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. He will trample the great lion and the serpent. Because He loves me. Yan says the Lord. Noong araw kasi, nakadepende sa pagmamahal mo kay Lord. Pero ngayon baligtad na. Yung pagmamahal na ni Lord, doon tayo nakadepende. Old Testament pa rin to. Pero yung idea at yung truth, nandoon yung protection. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion, parang si Samson, no? And the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. Wala pang masyadong revelation ng grace. Dito, I will protect him for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. Gusto ko to. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life to. Nung gustong mabuhay na mahaba. With long life, I will satisfy him. Sino ang sasatisfy niya? Lahat ng believers niya. Isasatisfy niya ng long life. And show him my salvation. Kaya dapat alam natin kung kanino natin iaangkla ang pananampalataya natin. Hindi sa situation natin, hindi sa mga pinagdadaanan natin, kundi kay Jesus na nagmamahal sa atin at nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya dapat rest assured tayo, mahal niya tayo at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kahit kailan. So again, maraming pong salamat sa panonood po ninyo. Naway hindi lang kayo nanood, naway sa pagbabasa ko nitong Psalm 91 na ito, nakuha niyo yung sustansya na gustong sabihin ng banal na kasulatan sa atin. Ito ay ang katiyakan ng proteksyon natin sa mahal na Panginoong Jesucristo. Jesus loves us at ang proteksyon niya ay laging nasa atin na kanyang mga mananampal. Salamat po and God bless sa ating lahat. Thank you po.